ipagpatuloy. Ano bang nakikita po ninyo dito? Tinelevise po nila, ni-livestream po nila yung kanilang mga sessions. Ang kapansin-pansin po ay kapag nagre-recess po, ay tumitigil yung session, ngunit nagtitipo naman sila behind the camera. So, meron pa rin pong tinatago. Pangalawa, tama po yung kaninang report na aking namomonitor bago nyo po ako kinapayanam, ay nagdadagdag na naman po at parang walang nagbago sapagkat number 1 na naman po sa dami ng insertions ay ang speaker, na ang insertion ay mahigit 2 bilyon, at yung magkapatid na Swansing na silang yung isa ay nasa Committee on Appropriations ay bilyon-bilyon din po ang insertions, bukod pa sa mga favored na mga congressmen nila na bilyon-bilyon din po ang mga insertion. Mga kamakailan lamang ay kinansela nga ng Senado ang BICAM, ikatlong BICAM, kung saan gusto naman din ng Kamara, yung mga representante ng Kamara na ipagpatuloy. Ano bang nakikita po ninyo dito, Attorney? May legal na batayan ba yung pag-suspende din o pagkansela ng Senado doon sana sa ikatlong pagdinig, yung BICAM hearing po nila? Nasa prerogative naman po yan ng Senado. Ngunit may dalawang bagay po tayong mapapansin na naman dito sa ating bicameral conference. Unang-una, bagamat sila po ay nangako na gagawing transparent ngayon, lalo na yung tinatawag na small committee, at tinupad naman nila yon in a certain way sapagkat tinelevise po nila, ni-livestream po nila yung kanilang mga sessions. Ang kapansin-pansin po ay kapag nagre-recess po, ay tumitigil yung session, ngunit nagtitipo naman sila behind the camera. So, meron pa rin pong tinatago. Pangalawa, tama po yung kaninang report na aking namomonitor bago nyo po ako kinapayanam, ay nagdadagdag na naman po at parang walang nagbago sapagkat number 1 na naman po sa dami ng insertions ay ang speaker, na ang insertion ay mahigit 2 bilyon, at yung magkapatid na Swansing na silang yung isa ay nasa Committee on Appropriations ay bilyon-bilyon din po ang insertions, bukod pa sa mga favored na mga congressmen nila na bilyon-bilyon din po ang mga insertions. Kung speaking of insertions, Attorney, kung gusto man nilang may idagdag na pondo, dapat doon pa sa National Expenditure Program o sa NEP, dapat ipinasok, hindi dito sa BICAM. Tama ho ba ang ganung proseso, Attorney? Tama po, kasi alam niyo po, sa ilalim ng ating saligang batas, ang executive ang nagpo-propose ng budget through the yung National Expenditure Program. Kung baga ito ay wish list. Ang sa saligang batas naman natin ay ang lehislatura, hindi lamang po ang House kundi ang Senado, sapagkat bicameral po tayo, ay ang guardian o tagabantay ng kabanang bayan. Ang ibig po sabihin, tama po yung opinion ng iba, bakit mo dinadagdagan? Dapat nga yan, pangalagaan mo, kung maaaring bawasan pa, kung baga tawaran po yan eh. Parang ikaw ay isang estudyante na humihingi ng baon sa tatay mo, sabihin mo, tay, meron po kaming party sa Sabado, pwede pa makahingi ng 1,000 piso? Pa hindi, wala sa budget niyan. Pwede ba 500 na lang? Yun lang ang kaya natin. Ganun po dapat ang pangangalaga. Ang hindi po pangangalaga, yung ang sinabi nung isa ay ganito ang kailangan nila, dodoblihin mo pa. Meron pa nga rito po more than double yung request sa NEP, ay more than double ang kanilang ini-insert. At ito po, sa DPWH pa lamang po ito hindi pa po natin pinag-uusapan yung ibang mga departamento ng ating pamahalaan. Opo, kung hindi po pwedeng magdagdag o magdoble po ng pondo, ang trabaho ng BICAM ba dapat ay magbawas po pwede at mag-realign po ng kanilang mga pondo o budget po ng mga ahensya, Attorney? Magbawas o kung hindi man bawasan ay maghanap ng mga sources. Sapagkat yan, alam niyo po, yung mga sinasabi na nila nga unprogrammed allocations,
yan po dapat merong contingency fund na kung saan huhugutin. Ibig sabihin, sources of revenue. Hindi yung huhugutin mo sa mga naka-earmark na katulad ng PhilHealth o PDIC na doon mo huhugutin yung unprogrammed allocations. Mali po yun eh. Dapat po yan may revenue measures na nakaabang na kapag kinailangan yan ay mayroong paghugutan. Huwag mo nang kukunin lalong-lalo na sa pensyon ng bayan, dito sa insurance ng mga maliliit na depositor at sa pangangalaga ng kalusugan ng pangkaraniwang mamamayan. Maling-mali po yan. Opo. Alin ho ba ang mas mananaig, Attorney, ayon sa ating konstitusyon at umiiral na batas kung magkaiba ang posisyon ng Senado at ng Kamara? Hindi po pwedeng magkaiba. Kaya nga po may bicameral conference to reconcile. Kaya nga po meron tayong Senado, alam niyo po, kaya ibinalik yung bicameral kontra sa unicameral sa ilalim ng 1973 Constitution ay para po sa mismong loob ng legislatura ay may check and balance. Sapagkat alam naman po natin ang Senado ay national ang constituency ng mga senador kontra sa local. Bagamat national officials din ang mga miyembro ng House of Representatives in the sense that ang ginagawa po nilang mga batas ay national in scope, ibig sabihin applicable sa buong bansa. Kapag sila po ay hinahalal, local po, mas maliit pa nga po ang kanilang constituency sa alkalde sapagkat meron pong mga malalaking mga probinsya o malalaking mga lungsod even na proportion lang ng lungsod ang kanilang kinukuhanan ng boto. Kaya nagkakaroon po ng ibang impluensya na kailangang alagaan ang kanilang distrito. Doon po pumapasok yung mga insertion. Ang Senado dapat national ang kanilang constituency, ibig sabihin mas malawak po. They're looking at the big picture at they're supposed to be elder statesmen. Kaya nga po ang pangalan ng Senado ay Senado, Senex. In Latin ay mga matatanda. Ibig sabihin may wisdom na. Dapat po sila ang sumusuheto. Kumbaga, itong mga congressmen ay mga bunso, sila yung mga kuya. Ano ngayon, Attorney, aabot pa tayo itong pagpasa ng 2026 national budget. Considering nga, nakikita natin na ay patuloy yung pagdedebate ng Senado at ng Kamara kaugnay nga sa mga issue tungkol dito sa farm to market roads, itong MAIP at marami pa dyan po sa BICAM. Sa tingin po ninyo ay hindi ho ba tayo magkakaroon ng reenacted budget? Ano magiging possible po nito, Attorney? Nakikita po ninyo? Dapat po ay umabot at dapat matanggal yung mga sources of corruption sapagkat kung magkakaroon tayo ng reenacted budget, ang dami na pong mga eksperto nagsabi the 2025 GAA is the most corrupt na budget. Bakit natin hahayaang ma-reenact yung most corrupt na budget? Sinusuheto natin ang corruption. Yan po yung budget na napakaraming insertions at napakaraming mga blanco. Kaya nga po dinimanda namin si Speaker Romualdez at ilang mga kongresista dahil sa mga blanks na yan na itinatanggi nila, pero obvious naman. Dapat po itong susunod na budget, number one, mas maliit sana. Sapagkat you can always trim down the budget kung gusto mo ay pwede mong ayusin ang budget para mas maliit. At sapagkat yung pong deficit po sa budget na hindi naman po kaya ng sources of revenue, yung mga traditional sources of revenue, inuutang po yan ng ating pamahalaan at yung utang na yan ay may interest. Number two, dapat pong tanggalin yung mga sources of corruption dyan sa budget na yan. At number three, dapat pong masunod yung constitutional mandate na ang pinakamalaking budget ay sa edukasyon, hindi sa public works kung saan kumukuha ng ill-gotten wealth ang ating mga public officials. Opo. So far, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, nakikita po ninyo sa mga natitirang mga araw dito po sa BICAM, kaugnay nga po sa pagdinig po nila sa budget natin for next year, ay sapat naman ho ba? Ang nakikita ko po ay yun na naman Yun kung ginagawa nila dati na sinabi nila, natatanggalin na nila, parang hindi po sila natututo para silang si Gary Valenciano di na natuto. Nakita na naman nila yung puot ng ating mga taong bayan doon sa ginawang mga insertions last time, ayan na naman sila.
billion na naman ang insertions. Yan ay isa pang departamento yan. Kaya nung nakikita ko po, kung hindi po maaayos ito, wala na pong mangyayari sa ating bayan. Ganyan na naman. May mga flood control na naman na hindi maintindihan, etc., etc., kung saan talagang maghe-hemorrhage ang ating bansa, magkakaroon na naman, magpapatuloy ang crisis of confidence na lubusang nakakaapekto sa ating ekonomiya.